Amigo, amiga, gwapo, gwapa. Ang talanghaga ng sisidlan ng alak. Ito, may talanghaga pala yun. Salamat Panginoon at syempre sa aking Holy Spirit at ito ay binigay sa akin. Ngayon lang din, ang talinghaga sa sidlan ng alak nasa Jeremias 13:12. Sinabi pa rin ni Yahweh kay Jeremias, sabihin mo sa taga-Israel, ganito ang ipinapasabi ni Yahweh, punuin ninyo ng alak ang bawat sisidlan. Ganito naman ang isasagot nila. Alam namin na, saan na ba yun? Alam namin na dapat punuin ng alak ang bawat sisidlan. Sa gayon, sasabihin mo sa kanila ang mga tao. Ang mga tao sa lupaing ito ay paiinumin ni Yahweh ng alak hanggang sila'y malasing. Mula sa mga hari ng mga inapo ni David, mga saserdote, mga propeta at lahat ng tao sa Jerusalem. Katapos, pag-uumpog-umpugin ko silang parang mga tapayan hanggang madurog na lahat, natatanda't mga bata, at hindi ko sila kahabagan bahagya man. Naunawaan niyo ba to? Ito pala yun paiinumin ng alak ang lahat, no? Paiinumin ni Yahweh ng alak hanggang sila'y malasing mula sa mga hari, mga saserdote, mga propeta, lahat sa mga inapo ni David, lahat ng tao sa Jerusalem, para pagkatapos umpugin ko silang parang mga tapayan. O di, mawawasak sila, mawawasak ang tapayan dahil sa katigasan ng ulo. Matanda't mga bata, at hindi ko sila kahabagan bahagya man. O di ba? Tapos tuloy ko lang ha. Nagbabala si Jeremias tungkol sa kapalaluan. Mga salita, si Yahweh ay nangusap na magpakumbaba kayo at siya'y dinggin. Narinig nyo to, magpakumbaba tayo, dapat lagi, at saka dinggin natin ang Panginoon. Dinggin natin ang mga nakakatanda sa atin, yung mga nagbibigay ng payo. Parangalan ninyo si Yahweh na inyong dakilang Diyos, na inyong Diyos, bago niya palaganapin ang kadiliman. Naku po. Bago kayo madapa sa mga bundok kung dumilim na. Kaya pala, natisod ako ngayon. Ito pala yun, babasahin ko. Patotoo ko lang bigla ko natisod ngayon. Ito pala yung babasahin ko. Parangalan nyo si Yahweh na inyong Diyos, bago niya palaganapin ang kadiliman. At bago kayo madapa sa mga bundok kung dumilim na. Bago niya gawing pusikit na kadiliman ang liwanag na inaasahan ninyo. Ngunit kung hindi kayo makikinig, palihim akong tatangis dahil sa inyong kapalaluan. Buong kapaitan akong iiyak at dadaloy ang aking luha sapagkat nabihag ang bayan ko. Sinabi ni Yahweh kay Jeremias, sabihin mo sa hari at ang kanyang ina na lisanin ang kanilang trono sapagkat aalis na sa kanilang ulo ang mararikit nilang korona. Nakukubkob na ang mga bayan sa timog ng Juda, wala nang makaraan doon. Dinalang bihag ang lahat ng taga-Juda, sila'y ipapatapong lahat. Tumingala kayo sa inyong masdan. Inyong masdan, dumarating na mula sa hilaga ang inyong mga kaaway. Nasaan ang mga taong ipinagkakatiwala sa iyo, ang bayang ipinagmalaki mo? Ano ang sasabihin mo kapag sinakop ka ng pinagharian ng mga taong inakala mong mga kaibigan? Magdadamdam ka tulad ng isang babaeng nanganganak. Oh. At itanong mo kung bakit nangyari ito sa iyo, kung bakit napunit ang iyong damit, at kung bakit ka hinamak, ang dahilan ay napakabigat ng iyong kasalanan. Mapagbabago ba ng isang Etiope ang kulay ng kanyang balat? Umaalis kaya ng isang leopardo ang kanyang mga batik? Kapag iyan ay mangyari, matututo na rin kayong gumawa ng matuwid. Kayo na walang ginawa kundi pawang kasamaan.
Dahil dito, pangangalatin kayo ni Yahweh tulad ng isang ipinadpad ng hangin. Iyan ang inyong kahinatnan, sabi ni Yahweh. Yan ang gagawin ko sa inyo sapagkat ako'y nilimot na ninyo at bumaling kayo sa mga Diyos-Diyosan. Sinabi rin ni Yahweh, ikaw ay puhubran ko at malalantad ka sa kahihiyan. Nakita ko ang mga kasuklam-suklam na gawa mo, ang iyong pagsamba sa mga Diyos-Diyosang nasa mga burol at kabukiran tulad ng lalaking nagnanasa sa asawa ng kanyang kapwa. Kaya ng kabayong lalaki na humahalinghing pagkakita sa isang mula, nakatakda na ang iyong kapahamakan, Jerusalem. Kailan ka pa kaya magsisi? Oo nga, no? Ito, natapos ko na po yung nasa 12. Jeremias 13:12. Amen po. Ito yung binasa ko ngayon. Nag-react siya dito sa sa bandang. Sa gayon, sasabihin mo sa kanila, ang mga tao sa lupain ito ay paiinumin ni Yahweh ng alak hanggang sila'y malasing. Mula sa mga hari ng mga inapo ni David, mga saserdote, mga propeta at lahat ng tao sa Jerusalem. Paiinumin ng alak at pag-uumpugin silang lahat. Parang mga tapayan hanggang madurog ang lahat, matatanda't mga bata. Pag-uumpugin dahil sobra na makasalanan. Sobra na itulad sa mga tapayan. Pag inumpog, wasak silang lahat. Di ba? Bata man, matanda. Nakasulat dito. Mga propeta, lahat mula sa hari, saserdote, sa mga inapo ni David. Ito yung binigay sa akin ngayon. Dito sa 21, Ano ang sasabihin mo kapag sinakop ka at pinagharian ng mga taong inakala mong mga kaibigan? Tawad na lang, magpasensya. Magdaramdam ka tulad ng isang babaeng nanganganak. Masakit nga naman yun. Ikala mo mga kaibigan, tapos hindi naman pala kaibigan. Nag-react tuloy yung Holy Spirit ko. Masakit nga. Pagka may ganong pangyayari, masasaktan ka talaga. Kahit sino, kahit mga nalaman mo, kapamilya mo pala, masakit pag natuklasan mo yon. Kaya, kung ako, ngayon pa lang, ihanda ko ng aking sarili. Kung makatanggap man ako ng balitang ganon, ihanda ko ng sarili ko, ipabaya ko na lang sa Panginoon. Pag may mga ganitong may encounter tayong mga problema, tapos mismo nating mga kaibigan, kamag-anak, mga kapamilya, sila pala yung mga nagtataksil sa atin, ihanda natin mga sarili, magpatawad na lang tayo. Nangyari na ang lahat, pero masakit man malaman ang katotohanan, di ba? Masakit yun. Ito nakasulat yan, dito sa 21, ano ang sasabihin mo kapag sinakop ka at pinagharian ng mga taong inakala mong mga kaibigan? Inuuto ka lang pala, niloloko, di ba? May mga ganun. Gusto nilang mapahaba, binibigyan ka ng lakas ng loob para magpatuloy. Di ba? May mga ganung klaseng tao. Naku po, kasi gusto lang. Anong tawag doon? Para makalusap ng ano ba 'yon? Perang, 'di ba? Yan, dito sa social media. Kaya ginaganyan ka lagi. Hindi nila iniisip yung mga binibigay na salita ng Panginoon para sa ating lahat, para maging aware tayo kung ano ang tama at mali. Pero ang iba, binigyan ka ng courage pala magpatuloy para yung pera nila lalo silang maka-harvest. May mga ganun. Masakit man isipin at yan ay totoo. Nangyayari yan sa totoong buhay hanggang ngayon, di ba? Dito sa social media, binibigyan ka ng encouragement pa lang para at pinupuri ka. kahit yung iba inilalait ka na,
Patawarin mo na lang sila. Ang importante, ang makapagpahayag ako sa salita ng Panginoon dahil yun ang kailangan nating marinig, dahil ito ang kailangan nating pakinggan para sa ating lahat, para ma-aware tayo kung anong tama at mali. Binigyan tayo ng mga tawag dito, talinghaga ng Panginoon. Yun pala yun, no? Itong sa tapayan, no? Inano to doon sa mga na ano ni ng Panginoong Hesus, yung doon sa kasal, pinuno niya at pinalitan niya ng masarap na alak. Tapos dito, oh, ang talinghaga ng sisidlan ng alak, iba naman, di ba? Pinainom niya at para malasing at pagkuumpugin ang mga ulo, oh, hanggang sa, oh, di ba, nagkaluray-luray na sila sa kalasingan. Dahil sa sobra na nga namang kasamaan. Nakasulat naman dito. Sa sobra nilang kasamaan. Walang tigil ang paggawa ng kasamaan hanggang sa ngayon, oh, 'di ba? Katulad ko hanggang ngayon, nililin lang. Gusto niyan tapusin na lahat agad-agad dahil may makuha silang anong tawag doon? Totoong mga nakasulat dito. At nasa 22 naman. At kung itanong mo kung bakit nangyari ito sa iyo, kung bakit napunit ang inyong damit, at kung bakit ka hinamak, di ba? Totoo talaga ito, nasirang-sira na ang pagkatao mo. Kumbaga ito, hinamak, ang dahilan ay napakabigat ng iyong kasalanan tuloy. Oh. Mayroon pa bang pagbabagong nangyari sa atin? Patuloy naman tayong nagkakasala. Dapat ipahayag natin ang tama. Ito ang magandang gusto ng Panginoon sa atin. Ipahayag natin ang masakit o hindi. Para malaman natin lahat. Hindi yung iba bibigyan ng courage para ano. Okay lang yun sana kung bigay ka ng courage tapos para magpatuloy. Hindi yung kung ano-anong sasabihin sa'yo, no, uto-utuin ka. Kung anong puri-puri bigay sa'yo. Tapos hindi naman pala totoo. Matalas yung dila tapos matamis kumbaga magsalita. Pero mayroon pala yung malalim na agenda na para binabalak. Nag-react yung Holy Spirit ko tuloy. Ang hirap ng mga ganong klaseng taong para lang sa pera, patuloy silang magbigay ng ano sa tao para lang humaba-haba, no? Humaba-haba, yes. Tapos hindi naman sila nagpapahayag. Sana kung magpahayag tayo, mas maganda para tayong lahat ma-aware tayo, malaman natin ang tunay na katotohanan kasi gusto ng Panginoon, magpahayagan kayo ng katotohanan. Huwag nating ilihim ito sa ating mga kapwa. Para malaman natin ang lahat-lahat. Hindi yung maging palalo tayo ng husto sa ating mga buhay-buhay. Yung iba para lang sumikat. May kanya-kanyang agenda ang bawat isa sa atin. Pero lang sa totoo, pwede lang. Pero yung sa iba talagang mayroong siyang sariling agenda para marating niya yung gusto niyang kapurihan siya ng husto ng tao. May mga ganun. May mga ganung klaseng tao. Hindi niya binibigyan ng, although may nagbibigay siya ng halaga, pero hindi niya talaga ang tunay niyang pakay sa buhay. Diba? May mga ganun. May mga ganong klaseng tao. Ako, magpatuloy ako dito dahil ito ang binigay sa akin ng Panginoong mga mensahe araw-araw para to sa ating lahat. Para magkaroon tayo ng pag-iingat sa ating mga sarili. Awareness tayo sa ating mga sarili, sa ating mga pinagagawa araw-araw. Dahil kailangan nating maging aware kasi kung hindi, matutukso tayo o kaya malinlang magamit, di ba? Magagamit talaga tayo. Kasi ang kalaban ng Panginoon, nakaalabay-alabay lang diyan, oh. Nakakaano lang. Kaya huwag tayong magpagamit.
ito, ihayag natin ang lahat ng mga katotohanan gusto ng Panginoong malaman natin. Gusto ba nating kamtin ang mga salot na ibibigay sa atin ng Panginoon? Hindi pa tayo nagbabago hanggang ngayon. Simula noon, hindi pa rin tayo nagbabago. Binigyan na tayo ng mga salita ng Panginoon, pinapadala na sa atin, pinapahayag na sa atin. Pero ang mga tao parang wala pa rin ano. Sana magpahayag kayo, hindi lang sa pera. Ay lahat naman tayo makinabang pag naisakatuparan ng Panginoon tong lahat. Lahat tayo ang makikinabang, hindi lang ako, hindi lang sila, hindi lang iilan. Tayong lahat ang makinabang. Pero lang doon sa may mga masama ang budhi. Meron kasi mga taong masama ang budhi eh. Pag pinairal ng Panginoon yung puot niya, tayong lahat makalasap ng kapaitan. Diba? Nandun sa Obadyas, binigay niya sa akin. Nalasap ng aking mga kababayan ang pait ng kahirapan, diba? Lahat. Lalasapit talaga natin, lalo na doon sa mga tingnan mo yung iba, ang yayaman na, pero hindi marunong tumulong sa kapwa. Para bang nagbingi-bingihan lang sila, wala silang naririnig. Anhin nyo nga naman yung pera nyo. Pag bigla tayong binigyan ng, biglang dumating yung puot ng Panginoon sa atin. Naparehas kaya ni Zero, na nilamon ng lupa, diba? Lalamunin ng lupa, di walang makapakinabang doon sa pera yung inimbak sa bahay, inimbak sa bangko, o inimbak sa ang palasyo nyo yung inimbak sa isang silid. Tulong nyo. Wala bang halaga ang buhay ng kapwa nyo para sa inyong mga kababayan? Ang iba ang halaga kagamitan, ang mahalaga sa nila kagagamitan, hindi yung buhay ng tao ang mahalaga dapat, hindi yung mga kagamitan. Dahil ang kagamitan, pag may nag-produce, makakabili ka uli ng panibago, di ba? Mas magandang klase naman ang mabibili mo. Kasi nga, marami ang magagaling sa mundo. Huwag natin bigyang halaga ang mga kagamitan. Ang bigyan nating halaga ang tao. Kaya gusto ng Panginoon, pakainin mo ang tupa ko. Yung mga tupa. Dapat yun ang gawin natin. Hindi yung mas mahalaga pa yung kagamitan. Isipin nyo ng mabuti kung ano ang pinakamahalaga. Dadaloy naman lagi sa inyo yung grasya, di ba? Tadaloy at tadaloy yan, lalo na pag tumutulong ka sa kapwa. Hindi ka matutuyuan. Kahit matigok ka naman bigla, yung naiwan mo, hindi matutuyuan, lalo na pag ka. Yan ang gusto sa atin ng Panginoon. Binigyan niya tayo ng ganyang buhay. Maging maswerte ka sa buhay. Kasi ang tungkulin mo, tumulong sa kapwa. Hindi yung gusto mo tumulong ka, matulad ka ni Zero, ilamunin ng lupa, biglang lumindol, tapos wag naman po. Ayan, ayaw ng Panginoon maging palalo tayo. Masakit man malaman na may ganun pala. Ang sakit nga naman. Kaya ako, sa lahat ng bagay, handa ako kung ano man yung marating kong mga pait na dadating sa akin. Tanggapin na lang natin ng maluwag sa loob. Nandun yung pag-iyak, nandun yung pagdadamdam, katulad ng nanganganak. Siyempre magdadamdam ka kasi masakit na malaman mo mismo kamag-anak mo nag-react ng Holy Spirit. Mismo kamag-anak mo pinagtaksilan ka. Diba? Nilinlang ka. Diba? Masakit. Kaya handa ka dapat sa lahat ng panahon. Para hindi masyadong makabaon ang sakit. Ayan, nakasulat dito. Ito lang sa 21 nakaano. Ano ang sasabihin mo kapag sinakop ka at pinagharian ng mga taong inakala mong mga kaibigan?
Kayo, totoo ba kayong kaibigan ko? Ay, salamat nga pala sa inyo. Yung mga nag-advise sa akin, yung mga nagbibigay ng courage dyan, kung totoo man kayo sa inyong puso o hindi, salamat pa rin. Di ba? Ako magpasalamat nga pala ako sa kanila kasi, lalo na matagal na yan silang nakasubaybay din sa akin. Matagal na rin ako nagsubaybay sa kanila. Yung si ano, sino yan? Si C.S. Lewis, yung Anointed Awakening, ano ba yun? Sino ba yun? Yung artista yun eh. Yung una tumulong sa akin yung si Darman. Yung sa Obsidian, yung malimit kong marinig. Nawala yan siya bigla, tapos bumalik na naman. At saka yung yung artista, yung matangkad. Ano ba yun? Yung sa basta yung artista yung matangkad na may itim, hindi. Kasi yung boses niya lagi kong naririnig dyan, at saka yung sa Obsidian, at saka si C.S. Lewis, at saka yung marami na, nilista ko yan eh. Pero si Darman, yung doon sa sa dati sa Facebook, yan, tumutulong yan sa akin. Nananalo pa nga ako doon sa niya, palaro. At saka yung game ng game ng ni sino ba yun sa Jack Sparrow ba yun? Yung Coin Master. Si yun eh, sino ba yun? Si Joker. Yun, nanalo ko doon, mega. Yun. Yung larong yun. Pati mga kapatid ko, dumulog doon kami. Naglalaban-laban kami doon. Kasi sa game. Habulan, hinahabol nila ako. Tapos meron ng sumasaling iba. Ayun. Yun, hindi ko makalimutan yun. 2022, 23, yun, 21, 22 yata. Yung 21, 22, ganun. Hindi ko makalimutan yun. Yung mga game nila. Tapos hanggang ngayon, wala naman. Ewan ko anong nangyari doon. Pero okay lang yan. Tanggap ko na ang lahat. Pero, yan talaga siguro ang buhay. Yung mga nagbibigay sa akin ng advice, nagbibigay ng courage, tapos, yun, tumutulong talaga sa akin. Siyempre, ang Panginoon tumutulong sa akin, nagbibigay sa akin. Number 1 talaga ako magpasalamat sa Panginoon kasi siya ang nagbibigay sa akin ng kahit kinakalaban na nila akong lahat. At saka yung mga nagbibigay sa akin ng advice, ano bang pangalan nung yung matangkad na lalaki na may itim, ano pa tawag doon? Denzel Washington. Basta yung pangalan no ni Kuya, ni Sir. Yun, hindi ko makalimutan yung niya. Kasi lagi ko na rin. At saka yung sino ba yung nag-iba na naman siya ng ano bang pangalan nun? Bata pa yun, yung boses niya, bata pa. Nag-iba siya ng rota, ginawa niya yung mga history ng Philippines. Tapos pag narinig ko yung boses niya, siya yun. Yun. Wisdom Walk yata, Wisdom Walk yun. Yun, boses nun. Na ko yun. Salamat dun sa inyong lahat. Salamat sa mga siyempre sa anak ko na ng anak ko. Kung naging kalaban ko man siya o naging kakampi, wala akong alam dahil hindi ko alam yung hindi naman ako nagtitingin ng mga basta lang ako dito, nakikinig, at ito ang binigay sa akin ng Panginoon lagi, ito yung may mensahe. Salamat talaga ko lagi sa Panginoon. Kaya tandaan natin yung mga aral ng Panginoon. Nakasulat naman to. Nakasulat dito. Basahin ko lang to. Isa sa 23. Mapagbabago ba ng isang itopi ang kulay ng kanyang balat o maalis kaya ng isang leopardo ang kanyang mga batik? Katulad rin yan ng ugali natin.
mapabago ba natin ang pag-uugali ng isang tao papunta sa kabutihan para sa Panginoon? Harinawa, sa pakikinig nila ng salita ng Panginoon, sana mabago sila. Dahil kung hindi, ibig sabihin, nagbingi-bingihan lang at nagbulag-bulagan. Wala sa kanilang, hindi nila pinairal ang puso at isip nila. Katulad nitong Ethiopia, ang kulay ng kanilang mga balat. Di ba ano to sila, mga black people, mga black na tao. Pagbabago, pag ginamit ng Panginoon ang kapangyarihan, ano kaya pagpalitin ng Panginoon yung kulay, no? Kulay, yes, kulay ng meron na rin namang palang ganun, American at saka yung Nigeria, magkaano ang kulay, black and white. Ang kasulat dito, mapapalinis mo to kung pairalin natin lagi ang kabutihan ng Panginoon, ipahayag natin, mapapaputi natin ang kanilang puso kung magpatuloy tayong magpahayag ng kabutihan ng Panginoon. Nakasulat yan, Maalis kaya ang isang leopardo ang kanyang mga batik kapag iyan ay nangyari? Matututo na rin kayong gumawa ng matuwid. Sana nga matuto silang gumawa ng matuwid pag narinig nila ang tunay na katotohanan galing sa Panginoon, dahil ang tunay na katotohanan galing sa Panginoon, pinagbawalan tayong gumawa ng mga kapalaluan. Dumaan tayo sa landas na matuwid, hindi sa landas na liko. Ipapabago natin yan pag naipangaral natin ang lahat ng to sa ating kapwa. At makapapakinggan nila, lalo na yung mga masasama na talagang husto, at kausapin mo sila ng masinsinan, ipahayag ito sa kanila. Nag-react yung Holy Spirit ko doon. Ang dami, tatlo yung niya, reaction. Mapapabago natin yung mga nasa likong daan kung ipapahayag natin tong lahat. Kung hindi naman, puro na lang tayo sa bidding, pustahan dito. Binibigyan nyo ng courage para magpatuloy, tapos yung ibang kaliwa pala, ibang channel pala, ibang stasyon pala, ay pustahan ang ginawa nila doon. Tama ba yon? Dapat hindi ganun. Kawawa ang mga tao pag hindi nahatiran ng salita ng Panginoon, kasi binigay ito sa atin para ipahayag sa ating lahat, sa kanila, sa ating lahat. Kung hindi natin to ipamahagi, kawawa sila. Tayo rin ang may kasalanan dahil hindi natin ipinapahayag sa kanila. Imbis magpahayagan tayo, magpaalalahanan tungkol dito sa salita ng Panginoon, tapos ginawa nyo lang pustahan, ginawa nyo lang bidding laban-laban dito, laban-laban doon, maglabanan lang tayo. Tama ba yun? Mga matatanda na tayong lahat. Yung iba kasi may mga sariling gusto, sariling agenda para yumaman. Hindi naman to boxing, hindi naman to karerahan ng kabayo, hindi. Katotohanan tong ipinapahayag namin, ipinapahayag namin, pinapahayag nila, katotohanan to. Kaya ito dapat ang gawin natin para lahat tayo nakakaalam. Sana naunawaan nyo. Ayaw ng Panginoon mapunta tayo mamatay tayo o mapunta sa kapalaluan, mapahamak. Gusto niya nga tayong maligtas, tapos kayo, ang inatupag niya, pustahan dito, pustahan doon. Sige. Kaya yung mga kabataan, parang pinagsasabong nyo ang tama't mali. Kung sino ang makapasa doon sa mga panuntunan ng nagpasimuno ng bidding. Sino ang nagpasimuno nito? Kung makapasa ka sa kanilang mga kategorya, makapasa ka. Kung hindi, pero kung sa Panginoon, panalo na siya, di ba? Matagal na siyang nanalo. Kaya lang tayong mga tao, anong ginawa natin?
Ginawa nating sugal ba nga yun? Gumball o sugal? Tama ba yun? May pag-iisip na kayo. Matitigas ng kinakain nyo, hindi na gatas. Ay, nako po. Ang Panginoon nagre-react talaga dito sa mga maling gawain natin. Huwag nating antayin maputang Panginoon sa atin. Kawawa. Kawawa tayong lahat. Eh, pantay-pantay. Pare-parehas tayong pag-umpugin ng Panginoon. Katulad ng tapayan. Pinainom mo na ng alak na masasarap. Tapos, sa puot ng Panginoon, dahil sa sobra ng kapalaluan, pag-umpugin niya ngayon ang mga tapayan. Di, inuwasak. Ganyan ang gagawin niya sa atin kung hindi tayo tumitingil sa ating mga kapalaluan. Tigil nyo na yun, magpahayag tayo ng katotohanan. Ito ang dapat nating gawin. Ito ang aking trabaho sa Panginoon, magpahayag ng katotohanan. Tapos kayo naman, ang trabaho nyo, nagbiding-biding kayong mga mayayaman, palakihan kayo ng pera nyo, bagbigla kayong ng Panginoon, nasa sa inyo pa rin. Dahil yan ang katotohanan. Hindi nyo ba nakikita ang mga pinagagawa nyo? Hindi nyo ba nakikita ang mga pinagagawa nyo sa inyong mga buhay-buhay? Pati mga inosente, nadadamay, kawawa sila. Sila yung nag-iisip ng husto para magbigay ng at wala na silang, ang isip nila nasobrahan na sa pag-iisip, paggawa ng mga content nila para magawa ng mga imahinasyon, para mga ilusyon gagawin nila. Kawawa sila, wala na. Diba, ilang beses nakikita ko isang tao, ang dami-dami niyang tawag dyan, account. Tapos nakakaya niya iba, hindi na nga nakakatulog. 2 oras, 1 oras na lang tulog. Kawawa naman sila. Mamaya baka wag naman. Tapos napabayaan na yung kalusugan nila. Kawawa yung mga kabataang nakikipag-anuhan sa mga ganito, nakikbunuan sa mga ganitong mga palamuti ng mga mayayaman para sa mga ganitong biding-biding na to. Kawawa sila. Hindi ba kayo nakukonsensya sa mga pinagagawa nyo? Matatanda na kayo, ang dami nyo ng pera. Anhin nyo pa yan. Tapos nag-i-enjoy kayo, no? Nag-i-enjoy kayo ng gusto. Hindi ba? Hindi ba kayo satisfied? Nagpustahan pa kayo. Ginawa nyong gamble ang ng Panginoon, mabutit sa masama. Dapat nga pakinggan na lang natin para ma-aware tayong lahat at huwag gumawa ng Pero ang ginawa nyo, nagpustahan pa. Kawawa ang mga kabataang sumasali sa ganito. Yung iba, hindi na nakakatulog. Wala nang kontrol. Para na silang robot. Ginawa silang busy. Wala na silang panahon sa Panginoon. Ang panahon nila, nakatutok na doon sa mga ganitong content na nag-iisip sila kung anong gawin nilang mga palamuti, para makita ng mga tao yung Marami namang natural dyan. Yun ang gamitin nyo para hindi na kayo mahirapan. Kawawa. Kawawa ang darating. Tapos yung iba naman, siyempre, ibang mayaman, walang dapat, wag kayong magalit. Sa akin lang to, ha. Tama ba yun? Tapos robot na ang sa atin. Mamamahala, magsalita. Meron tayong mga bibig, meron tayong tainga, meron tayong kamay, meron tayong paa, may mata. Tapos ipapamahala natin sa gawa lang ng tao. Tayo ginawa ng Panginoon para gawin ang gusto niya para sa kanya. Tapos ang ginawa natin, gagawa tayo ng gusto nating mga imaheng mga bakal na hindi totoo, gawa ng tao. Tapos yun ang pagsalitain, yun ang magiging natin, tagapagsalita balang araw. Gusto nyo ba yun? Yung mga robot, wala na tayong silbing lahat. Kapag sila na ang pag-pairalin, wala na tayong silbi. Anhin pa natin yung mga bibig natin, ikom na lang.
ano natin yung mga paa natin, standby na lang sa bahay. Then meron nang nagpapayag, meron nang wala na tayong silbi, di ba? Ginawa tayo ng Panginoon para magpahayag, para ipahayag natin ang kabutihan ng kanyang mga ginawa para sa atin. Tularan natin siya. Yan ang gusto niya, tularan natin siya. Pero anong ginawa natin? Gusto niya ba yun? At bawal din yung mga babaeng maging pastor. Ayaw ng Panginoon ng babae maging pastor. Lalaki lang. Ang babae, tagapaglingkod ni Jesus, tagapaglingkod sa kanyang templo. Yun, pwede. At saka yung mga may edad, dapat yung mga katulad ko, malapit na ako. Di ba 50 lang yun, nakasulat yun doon sa Saan ba yun? Pagka 50, mag-retired na nga siya dapat magpahinga na sa pagsisilbi doon sa simbahan, sa temple. Ay, yung mga babaeng doon maglilingkod. Ngayon, ang mga babae ngayon nasa bahay dahil ang pinaglingkuran ng sarili nilang pamilya. Pag wala, naging balo ka na, pwede ka doon maglingkod. Yun nga lang. Kung kaya mo pa. Kasi, maging kaya yan kasi bibigyan naman ng Panginoon ng kalakasan lagi ang bawat isa sa atin. Kung sa Panginoon tayo, kung hindi, biyayaan rin tayo niyan lagi ng kalakasan. Diba? Nung unang panahon, ilang taon sila nabuhay. Pero ngayon, may limit na yung buhay binigay sa atin, 120 na lang. Yung iba nga, hindi na umabot sa 70. Dahil nga, sa abuso na rin sa katawan, at sa mga pinagkakain, at sa mga laganap na mga salot, na hindi naman dapat. Kasi lumalaganap, dahil nga naman sa ating kapalaluan, di ba? Marami kasing, kaya tayo nalalason dahil sa mga maraming napakadami. Tandaan natin yan. Pwedeng magturo at pwedeng at nakasulat doon sa sa pahayag binigay ng Panginoon sa akin yung ang unang mabibiyayaan ng mga tatak galing sa kanyang anak at sa Ama, Diyos Ama, ang yung mga kumbaga mga eunuko, yung mga hindi nakaranas ng mga sa babae. Malinis talaga ng mga tao. Katulad ng mga mga pare, mga sacerdote, yung mga ganon. Sila yung mauna biyayaan ng mga tatak ng Panginoon, di ba? Panginoon Diyos at Panginoong Diyos Ama. Sila yung aawit nang hindi natin naunawaan simula noon hanggang ngayon. Pag-ipunin yan sila, magiging 144,000 na siguro yon. Kung kasama yung dati hanggang kasalukuyan ang kasalukuyan lamang sa buong sanlibutan, di ba? Mas madami na yon. Kung madagdagan pa tayo, di ba? Mas mainam. Yung gusto mag-asawa sila para maranasan nila ang kapaitan ng buhay may asawa. Lalo na pag hindi matulad nung pag-aasawa ni Samson na niloko siya ng asawa niya. Kasi hindi nagpapaalam, nagpapaalam sa kanyang magulang, ang sariling budi niya ang sinunod. Dapat pagka ganun pala, yung budhi ng Panginoon ang ating sundin, yung ibibigay niya sa ating kapalaran. Dahil ayaw niya tayong malinlang, ayaw niya tayong mapalalo. Dahil maraming malilinlang. Ang daming kawawa. Gusto ng Panginoon maging masaya tayo sa ating buhay. Masaya araw-araw. Magalak tayo. Huwag tayong maging mapalalo. Kawawa tayo. Kaya nga yung ibang may mga anak na pasusuhin, pag may dumating na tragedya, hindi makatakbo-takbo ng matulin dahil nga may anak na bit-bit. Pag wala kang makatakbo pa ng matulin.
alalahanin natin ang mga tinuro sa atin ng Panginoon. Kung anong ginawa mo, tandaan nyo yon. Kung ikay tumaas na, huwag kang maging mayabang, huwag kang masyadong magpakumbaba ka para maabot ka ng mga nasa lupa, maabot ka ng mga aba. Hindi kanila hindi iilang sa'yo. Hindi maiilang sa'yo, pwede kang malapitan anytime. Pag mataas ka na kasi, hindi ka basta-basta malapitan. Meron din naman ganun ng sobrang taas na, arugante na pag-uugali. Pag mataas na, hindi na marunong umistima ng mga aba. Binago na siya ng kanyang kapalaran, may mga ganun. Iba-iba. Pero lang doon sa mga mabubuti talaga, mula nung pinanganak, mabuti na talaga. May ganun naman talaga. May pamilyang mga ganun, may pamilya ring hindi, tama lang, iba-iba ang kategorya. Meron ding nagmula sa mahirap na pamilya na maganda rin ang iba-iba talaga. Merong nagaling sa tamang pamilya na mabubuti, meron ding hindi. Meron ding nasa mataas na, meron ding mabubuti, meron ding hindi. Kaya kumbaga balanse ang ginawa ng Panginoon para sa ating lahat. Pero nasa sa atin pa rin ang pagsunod. Kung anong sundin natin, ang tama ba o mali, ang liko ba o ang suwid, nasa sa atin. Tingnan nyo mga nakasulat dito. Paiinumin tayo ng Panginoon na masarap na alak. Nakasulat dito. Kasi sobrang ng kapalaluan, gusto niya. Kasi yung iba dyan, sobrang ang mahilig magsaya ng magsaya. Di ba? Nakikita ng Panginoon yan. Inom ng inom. Sigarilyo dito, sigarilyo doon. Ano po yung mga susugal dito, sugal doon. Kung saan-saan pumupunta. Party dito, party doon. Tama ba yun? Inuwa tayo ng Panginoon para sa Kanya, hindi para sa kapalaluan ng mundong ito. Dahil ang mundong ito sobrang magulo. Hindi kasi tayo namulat sa tamang kamulatan natin. Namulat tayo sa mundong makasalanan. Totoo ba yun o hindi? Tanong lang po. Totoo naman yun. Totoo yun. Bago natin ang lahat. Umpisa tayo sa tama. Para lahat tayo masaya. Kagalakan. Kakunawaan. Pagkapaisa. Pag-iibigan. Pasundot-sundot. Kabutihan. Salamat po mga amigo-amiga. Salamat po. God bless everyone. Huwag tayong makalimutan ng pangin. God bless. Bye.